Binubugaw ng ina ang sarili niyang mga anak at isa pang bata sa Cebu. Ang mga parokyano ng cybersex den, mga dayuhan online. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nagkahabulan pa ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Central Visayas at ang target sa bahay na ito sa pinamungahan Cebu nitong Huwebes. Pakay nila ang inang ibinubugaw mismo sa mga foreigner ang kanyang 2 anak na babae at isa pang minor de edad. Ang bahay daw ang nagsisilbing pugad ng cyber pornography. Kasama ang pwersa ng DSWD at US Homeland Security na iligtas ang mga biktimang edad 8, 12 at 15 anyos. 2 buwan na palang minamanmanan ang inang si Imelda, di niya tunay na pangalan. Inilalako raw ni Imelda ang mga biktima sa dayuhang pedophile o mahihilig sa bata. Nakipag-ugnayan ang US Homeland Security sa NBI nang may maaresto silang suspect sa Amerika na kliyente raw ni Imelda. Inabutan pa raw ng NBI ang masisilang bagay na ipinapagawa sa mga bata habang ka-video chat ang mga banyagang parokyano. Na-recover sa bahay ng bugaw ang wifi at sex toy na pinagamit niya sa sariling mga anak at isa pang biktima. For the 2, katong younger, she was grooming them already, like take photos of them shirtless, posing before the camera, kuhaan kag video while you're taking a shower, but she would send this to the foreign clients. For the 15-year-old now, who's like she really had to perform. She's totally naked with a toy. $2 daw ang bayad sa pambubugaw na ipinapadala sa pamamagitan ng e-wallet. These are exploiting minor children. Our minor children, feeding them to predators abroad. Well, statistics would show it is rampant here in our place, in Cordoba, and in all other places here. So we encourage officials in the barangay, concerned citizens to report incidents of this to our office. Sinubukan naming kunan ng panig si Imelda pero tumanggi ang abogado niya. Presume innocent maging siya until karon. Presume innocent pa siya hanggang ngayon. So pagsisikapan namin ito dahil seryoso talaga yung crime na ina-accuse sa kanya. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang bugaw na ina na nasa kustodiya na ng NBI Central Visayas. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.